Hello! Magandang araw! Sa video na ito ay magre-reduce tayo ng fractions sa lowest term. Dahil alam ko na yung iba nahihirapan sa pag-reduce ng fractions sa lowest term. Kasi kapag nag-i-exam yung teacher or may quiz, laging sinasabing i-express yung answer sa lowest term or sa simplest form. At ang iba ay nahihirapan dito. Kaya kailangang mamaster ninyo yung pag-reduce ng fractions sa lowest term para hindi kayo mahirapan sa pag-solve ng fractions. Pero, dapat alam ninyo kung yung fraction, yung answer ninyo, ay nasa lowest term na o hindi pa. Kaya, bago tayo dumako doon sa pag-reduce ng fraction sa lowest term, aalamin muna natin kung kailan natin masasabi na ang fraction ay nasa lowest term. Para at least alam ninyo na yung answer ninyo nasa lowest term na o hindi pa. Diba? Okay. So, when can we say that a fraction is in lowest term? Kailan natin masasabi na ang fraction ay nasa lowest term na? A fraction is in lowest term if the numerator is 1. Kapag ang numerator ng fraction ay 1, ito ay nasa lowest term na. For example, 1/10. 1 yung numerator, nasa lowest term na siya. Another is 1/8. 1 yung numerator. Kahit ano pa yung denominator, yung nasa baba, denominator, yung nasa taas, numerator. So, kapag yung numerator ay 1, nasa lowest term na siya. Pangalawa, a fraction is in lowest term if the numerator and the denominator are prime numbers. Ang fraction ay nasa lowest term na kapag ang numerator at denominator ay parehong prime numbers. Kapag sinabi nating prime number, ito yung number na meron lamang dalawang factors. 1 and the number itself. Example, 3/5. Okay. Ang 3, prime number. Ang 5, prime number din. Nasa lowest term na ito. Kasi ang prime numbers, meron lamang dalawang factors. 1 and the number itself. Ibig sabihin, ang factors ng 3, ang number na i-multiply natin na magiging 3 yung product ay 1 and 3. 1 times 3 equals 3. Wala nang ibang numbers na pwede nating i-multiply na magiging 3 yung product. Ganon din yung 5. Yung factors ng 5, 1 and 5. 1 times 5 equals 5. Kaya, dalawa lang yung factors nila. Wala silang ibang common factor maliban sa 1. Wala silang GCF dyan. Kaya nasa lowest term na ito. Another is 7/11. Okay, yung numerator at denominator ay parehong prime number. Next, a fraction is in lowest term if it is a proper fraction and the numerator and the denominator are consecutive numbers. Ang fraction ay nasa lowest term kapag ito ay proper fraction at ang numerator at denominator ay magkasunod na numbers. Example, 5/6. Magkasunod yung numerator at denominator. Proper fraction ito, yung numerator mababa kaysa sa denominator, at magkasunod yung numerator at denominator. Siyempre, mauna yung numerator kasi mababa. 5, 6. Kapag nagbilang kayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magkasunod. So, kapag magkasunod yung numerator at denominator, nasa lowest term yung fraction. Yan. Dapat ninyong tandaan yan. Okay. Sabihin natin 14/15. Okay. Nasa lowest term ito. Magkasunod yung numerator at denominator. Okay. Next, a fraction is in lowest term if the numerator and the denominator do not have a common factor aside from 1. Okay. Ang fraction ay nasa lowest term kapag ang numerator at denominator ay
walang ibang common factor maliban sa 1. Example, 4/9. Okay, example natin, 4/9. Nasa lowest term sila kapag wala silang ibang common factor maliban sa 1. Ngayon, paano ninyo malalaman kaagad? Yung titingnan lamang ninyo. Okay, ang una ninyong gagawin para malaman ninyo kaagad kung mayroon silang ibang common factor, kung mayroon silang GCF, titingnan ninyo yung mataas na number kung pwedeng ma-divide ng mababang number. Ang 9 ba pwedeng ma-divide sa 4 na eksakto yung answer? Walang remainder? Hindi. Diba? Hindi siya pwedeng ma-divide. May remainder. Ibig sabihin, yung 4, hindi factor ng 9. Yung pangalawa, para malaman ninyo na may GCF sila, titingnan ninyo yung mababang number. Aalamin ninyo yung factors ng mababang number muna. Okay, factors ng 4, ano yung number na kapag i-multiply natin, magiging 4 yung product? 1 and 4, di ba? 1 times 4 equals 4. So, factors niya, 1 and 4. Then, factor din niya yung 2. Okay, 2 times 2 equals 4. Ito yung factors ng 4. Ngayon, titingnan ninyo yung mataas na number na naman. Yung 4, hindi pwedeng makadivide sa 9, di ba? So, maliban sa 1, titingnan natin itong 2 kung pwede niyang ma-divide yung 9. Pwede bang ma-divide yung 9 ng 2? Eksakto yung answer? Hindi. Hindi siya divisible by 2. Ibig sabihin, itong 4 at 9, wala silang ibang common factor maliban sa 1. Wala silang GCF. So, nasa lowest term ito. Nasa lowest term ito. Okay. Dapat alam ninyo. Kapag tiningnan ninyo yung answer ninyo, alam ninyo kung nasa lowest term na siya o hindi pa. Dapat tandaan ninyo yan. Okay. Ngayon naman, magre-reduce tayo ng fractions sa lowest term. Paano ninyo malalaman na ang answer ninyo ay pwede pang ma-reduce sa lowest term? Okay, ito yung dapat ninyong tandaan. Kapag ang fraction ay improper fraction, pwede pa itong isimplify. Yung improper fraction, mataas yung numerator sa denominator. Okay. Mataas yung numerator sa denominator. Ibig sabihin yan, isi-simplify pa ninyo yung fraction. O kaya naman, ang numerator at denominator ay pareho. Improper fraction din ito. Ayan. Okay. Kapag ganito yung fraction, yung answer ninyo, ibig sabihin, isi-simplify pa ninyo yan. Okay. Sunod, malalaman ninyo na yung inyong answer ay pwede pang ma-reduce sa lowest term kapag ang numerator at denominator ay parehong even numbers. Okay, even numbers. Sabihin natin 8/14. Ayan. Ang numerator at denominator parehong even number. Okay, even number yung 8, even number yung 14. Diba? Kapag sinabi nating even numbers, ito yung numbers na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. Kapag ang numerator at denominator nagtatapos sa mga ganong numbers, even numbers sila pareho, pwede pang i-reduce sa lowest term. Okay, 16/20. Nagtatapos sa 6, nagtatapos sa 0. Even number pareho. Kaya, pwedeng i-reduce sa lowest term. Ang fraction ay pwede pang ma-reduce sa lowest term kapag ang numerator at denominator ay merong common factor maliban sa 1. Ibig sabihin, may GCF sila. Halimbawa, okay, 5/10. So, yung 5/10, pwede itong ma-reduce sa lowest term. Kasi yung numerator at denominator, merong ibang common factor maliban sa 1. Merong number na pwedeng makadivide sa 5 at pwede rin makadivide sa 10. Okay. So, ganyan yan. Kapag tiningnan ninyo yung inyong mga answer,
ia-apply ninyo yung mga sinabi ko at kapag pwede, ibig sabihin, i-reduce pa ninyo sa lowest term. Okay, so ngayon, i-reduce natin ito sa lowest term. Kapag ka improper fractions, ang gagawin lamang natin, yung numerator ay i-divide sa denominator. Kagaya nito. Okay, 12 divided by 7 equals 1. 1 times 7 equals 7. 12 minus 7 equals 5. Merong remainder. Kaya yung answer natin dito ay mixed number. Kapag sinabi nating mixed number, may whole number at fraction. Sa pagsulat ng answer, tatandaan na yung quotient, eto yung whole number, yung quotient. So, ilalagay ninyo yung whole number. Yung remainder, yun ang magiging numerator ng fraction. Yung divisor ang denominator. Okay. So, yan. So, yung quotient, eto. Yung remainder, numerator, divisor, denominator. Kung mapapansin ninyo, yung denominator ay hindi nagbago. Ang improper fraction, kapag ginawa nating mixed number, yung denominator ay hindi nagbago. Ngayon, halimbawa, yung numerator at denominator, meron pang common factor, i-reduce pa rin ninyo yun sa lowest term. Pero dito, yung 5 at 7, parehong prime numbers. Kaya, nasa lowest term na yung fraction. Eto na ngayon yung answer. Simplest form ng 12 over 7. Ito naman, improper fraction pa rin. Tatandaan lamang ninyo na kapag ang numerator at denominator pareho, ang answer niyan, ang simplest form niyan ay 1. Okay. 1 agad. Kapag pareho ang numerator at denominator, ang simplest form niyan ay 1. Bakit? Kasi improper fraction ito, di ba? I-divide mo yung numerator sa denominator. Di ba? 9 divided by 9 equals 1. 1 times 9 equals 9. 9 minus 9 equals 0. Okay. Nag-divide tayo. Walang remainder. Kapag walang remainder, ibig sabihin, whole number lamang yung answer. So, eto yung answer. 1. Tandaan, kapag ang numerator at denominator ay pareho, ang simplest form niyan ay 1. Okay, ngayon dito naman tayo. 8 over 14. Sa pag-reduce ko sa lowest term, yung una kong tinitingnan para mabilis, tinitingnan ko yung mataas na number kung pwedeng ma-divide ng mababang number. Kapag pwede, ibig sabihin yung GCF nila yung mababang number. Kapag hindi, ibig sabihin hindi yun ang GCF. Kukunin natin yung GCF. Yung 14 ba, pwedeng ma-divide ng 8. Eksakto yung answer. Walang remainder. Hindi pwede. May remainder. So, ibig sabihin, hindi 8 yung GCF nila. Kapag yung mataas na number ay hindi pwedeng i-divide ng mababang number, ang gagawin na natin ay kukunin ang GCF sa pamamagitan ng listing method, prime factorization, or continuous division. Okay, dito, gamitin natin yung continuous division. Ang continuous division, ganito. I-divide natin yung numbers sa kanilang common prime factor. Okay. Ano yung common prime factor ng 8 at 14? Yung prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, and so on. Meron pa yan. Pero ito yung bababang mga prime numbers na kadalasang ginagamit. So, dapat dito tayo mag-focus. So, unahin natin itong mababa. Ito lang yung gagamitin natin dito. Ito yung gagamitin natin dito. So, ito, pwede bang may divide ng 2, yung 8 at 14? Yes. Dahil even number, pwedeng may divide ng 2. 8 divided by 2 equals 4. 14 divided by 2 equals 7. Okay, sunod. Yung 4 at 7, merong bang numbers na pwedeng makadivide sa 4 at pwede rin makadivide sa 7?
Pwede bang ma-divide sila ng 2? Pareho? Hindi. Pwede bang ma-divide ng 3? Hindi. 5? Hindi. 7? Hindi rin. So, ibig sabihin, wala na itong common factor maliban sa 1. So, titigil na tayo sa pag-divide. At yung GCF ay itong ginamit nating prime divisor. Kapag nag-divide tayo, mayroong dalawa dyan, ibig sabihin, i-multiply lamang natin. Pero dahil isa lang yan na yung GCF. Ngayon, para ma-reduce natin yung fraction sa lowest term, i-divide natin sa GCF na 2. Okay. At kapag ito yung ginamit ninyo, continuous division, sa pagkuha ng GCF, nandito na rin yung answer. Nandito na yung answer. So, kukopyahin na lamang ninyo yan, di ba? Yung 8 divided by 2, nandito yung answer, di ba? Hindi na kayo magdodoble pa pag solve. Okay, 14 divided by 2 equals 7. Okay, nandyan yung answer, 7. Okay, so, yung lowest term ay eto na. Okay, dito naman, 16 over 20. Para yung even number yan. So, tingnan natin, yung mataas na number, 20. Pwede ba siyang ma-divide ng 16? Hindi. May remainder. So, kukunin natin yung GCF. Gamitin natin ulit yung continuous division. I-divide natin yung number 16 and 20. Okay, ito yung prime numbers. Umpisahan natin sa mababa. Pwede bang ma-divide ang 16 at 20 ng 2? Pwede. Okay, even numbers are divisible by 2. Para yung even number, kaya divisible by 2. 16 divided by 2 equals 8. 20 divided by 2 equals 10. Okay, yung 8 at 10, para yung even number. Kaya pwede pa itong i-divide ulit sa, pwedeng i-divide sa 2 kasi even numbers. 2. 8 divided by 2 equals 4. 10 divided by 2 equals 5. Yung quotients, 4, 5. Magkasunod na numbers. Kapag magkasunod na numbers, titigil na tayo sa pag-divide kasi wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Consecutive numbers, di ba? Okay, ngayon, para makuha yung GCF, itong ginamit nating divisors, prime divisors natin, i-multiply natin. Ayan. 2 times 2 equals 4. Ito yung GCF. 4. I-divide natin ngayon ito sa 4 para ma-reduce sa lowest term. Okay. Kapag i-divide natin, nandito rin yung answer niyan. Yung last quotients, yan na rin yung answer. Diba? 16 divided by 4 equals 4. 20 divided by 4 equals 5. Okay. So, yung lowest term ay eto. 4/5. Yung last example natin, 5/10. Yung numerator, 5. Denominator ay 10. Tingnan natin, kung yung mataas na number, yung 10, pwede bang ma-divide ng 5? Pwede, di ba? Ang 10 pwedeng i-divide ng 5. Eksakto yung answer. So, ibig sabihin, ang GCF ng 5 at 10 ay 5. Kasi yung 5, pwedeng i-divide ng 5. Ang 10, pwedeng i-divide ng 5. So, yun na kaagad. Hindi na kayo gagawa ng ganito. Hindi na kayo gagamit ito kasi yung mataas na number, pwedeng ma-divide ng mababang number. Kapag ang mataas na number, pwedeng ma-divide ng mababang number, automatic yung GCF nila ay yung mababang number. Okay. So, divided by 5, divided by 5. 5 divided by 5 equals 1. 10 divided by 5 equals 2. Yung answer ay 1/2.